Ako, si Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonda. Ako ay isinilang noong 19 ng Hunyo, 1861 sa bayan ng Calamba, Laguna. Ako ang pangpito sa 11 anak ni Don Francisco Mercado at Doña Chodora Alonzo. Bata pa lamang ako, ramdam ko na ang pagmamahal ng aking mga magulang at kapatid. Sa aking murang edad, tinuruan na ako ng aking ina ng abakada. Ang bawat titik na aking natutunan ay parang pintuan na nagbukas ng mundo ng kaalaman sa akin. Napakabihira ng pagkakataong iyon para sa isang bata, kaya't pinahalagahan ko ito ng husto. Subalit, maaga ring tumating ang isang matinding lungkot sa aming pamilya. Ang pagkamatay ng aking mahal na kapatid na si Concha. Siya ang pinakamalapit sa akin sa lahat ng aking mga kapatid. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng sugat sa aking puso na hindi kailanman tuluyang naghilom. Nang ako'y 7 taong gulang, ipinadala ako ng aking ama sa Binyan, Laguna upang mag-aral kay Maestro Justiniano Aquino Cruz. Dito ko naranasan ng unang formal na edukasyon. Bagamat malayo sa pamilya, pinilit kong magpakatatag at magsigasig na matuto. Nakaramdam ako ng diskriminasyon mula sa mga Kastilang guro. Muchas gracias, senyor. Ikaw, Pepe, mabuti pa at iwika mo ang pangungusap sa Espanyol na sa kagat ng dilim at sa mutya ng buwan, katawagan ko ay inyong pakinggan. Ipahusapot ng aking kalaman ang karamihan sa wikang Espanyol. Anak ng! Sa wikang Latin! Konti lang din po ang aking alam. Ay, edad mong yan, dapat alam mo na mga wikang yan. Sa liit mong yan, sindiit mo lang din ang iyong kalaman. Diyos ko po! O siya, maupo ka na. O siya, may iwan ko muna kayo. Magpakatino-tino kayo ha. Kailangan ako. Naranasan ko ang kutiin ng iba, masaktan at maliitin. Chongdo! 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 Pandak ka na nga, wala ka pang alam. Uy, ano ang sinabi mo? Bakit? Hindi ba totoo? Di simpleng Espanyol, hindi mo alam wikain. Ganon. Sino nagpasimuno ng away? Si Pepe at si Pedro po. Pepe, Pedro, sumama kayo sa akin. Labis ang pagmamalupit nila sa mga mag-aaral. Sa kabila nito, nagpatuloy ako. Lalo na't isang matinding pagsubok ang dumating sa aming pamilya. Ang pagkakaipit ng aking ina. Siya ay maling pinagbintangan na ipinahamak ang isang babae sa pamamagitan ng paglalason. Pepe, ang iyong ina ay napagbintangan sa pagtangkang pagtitil. Kalapastanganan, ama, dapat lang tayong gumawa ng paraan upang mapalaya sa ina. Espanyoles desvergonzados, cobardes. Pepe, uminahon siya. Gagawa kami ng paraan upang mapalaya si Teodora. Napakasakit na makita ang isang mabuti, mapagmahal at relihiyosong ina na inuusig ng walang kasalanan. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagpatibay sa aking damdamin at paninindigan. Bakit ako'y ganito pinarasama? Wala naman akong kasalanang ginagawa. Isa na namang trahedya ang bumalot. Pero no hecho, nada malo. Soy inocente. Padre, perdóneme porque solo sigo órdenes. Te perdono. Hijo mío, cumple con todo ver. Ang pagbitay sa 3 paring Gumburza, sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sa murang edad, naunawaan ko ang kawalan ng katarungan na kanilang sinapit. Saksi ang aking kuya Pasiano sa pangyayaring iyon. Ang alaala ng kanilang sakripisyo ay naging binhi ng aking hadikain para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa bawat aral na aking natutunan sa Binyan, isinumpa kong pagbutihin ang aking pag-aaral, hindi lamang para sa aking sarili,
kundi para rin sa aking inang nagdurusa at sa aking bayang api. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila, punong-puno ng determinasyon, pangarap at pananabik na makamit ang tagumpay. Pakiusap po, Ginoo, nagkaroon ng konting aberya sa pagsusumite ng aking rehistrasyon sapagkat hindi kami dumating ng ayon sa aming plano. Bukod pa riyan, tila ba mas mahina kang tignan kumpara sa iyong edad? Pasok! Ang aking rehistrasyon ay nahuli na. Isang pagsubok na nagdulot sa akin ng kaba at pangamba. Ngunit may mabuting pusong tumulong sa akin. Padre, hindi ko sinasadyang marinig ang inyong pinag-uusapan. Subalit hindi po ba pwedeng gawa ng paraan ang rehistrasyon ng batang iyan? Matalino at talagang mahusay po ang batang iyan. Manuel Jerez Burgos, ang pamangkin ng yumaong Jose Burgos. Mahusay. Kung ganun ay papayagan kong si Gunoong Rizal na magrehistro sa paaralang ito. Maraming salamat po, Ginoo. Wala naman. Napakalaki ng iyong naitulong sa aking kapatid. Maraming salamat. Kaya't aking pagbubutihin ang bawat aralin, bawat gawain, at bawat pagkakataon na matuto. Alam kong ang bawat pahina ng aklat na aking binubuklat sa silid-aklatan ay hakbang patungo sa katuparan ng aking pangarap. Hindi lamang para sa sarili kong tagumpay, kundi para sa pag-angat ng aking bayan. Sa bawat sandaling ginugol ko sa pag-aaral, lalo akong pinanday ng disiplina, tiyaga, at mataas na pangarap na balang araw, ako'y magiging tinig ng pag-asa para sa mga inaapi. Sa kapanahonang iyon, ako'y tumira rin sa bahay ng aking Lola Brigida at aking nakilala ang binibining umantig ng aking puso. Maligayang kaarawan po, Lola. Maraming salamat. Maligayang kaarawan po, Lola. Pepe, tamang-tama di kayo dumating. May nais akong ipakilala sa'yo. Ikaw nga, ba't ka nagmamadali? Halika na! Pepe, ito nga pala si Segunda Cotiba, ang aking matalik na kaibigan mula sa Batangas. Segunda, itong Ginoo rito ay si Pepe, ang aking kapatid. Siya ka pala, Pepe. Maaari na ba akong mauna? May lalakarin pa kasi ako sa Maynila. Sige po, kuya. Mag-iingat ka. Maraming salamat. Aming nasilayan ang isa't isa dahil sa aking ate Olympia na matalik niyang kaibigan. Nabanggit din nito na ako'y mahusay sa pagguhit, kaya't akin siyang isinama sa aking mga likha. Sa bawat guhit, dahan-dahan kong ipinapahayag ang aking damdamin, mga linyang tila sumasalamin sa kanyang taglay na kagandahan. Ngunit ang aming pagmamahalan ay hindi itinadhana. Siya ay naipangako na sa iba. Pero na bang nakatig na yung banda ko? Sa totoo lang, ako ay nakatakdang ito sa kay Manuel Ruiz, ang lalaking nakabitag ng aking puso. Ikaw, Ginoo, mayroon na bang nakaantig ng iyong puso? Kung meron man, marahil hindi siya nakatakdang para Matamis, sa akin. ngunit maikli lamang ang naging kwento namin. Naging mahusay ako sa pag-aaral at ginawaran ng maraming parangal. Nagpatuloy ako ng pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Nakilala ko rito ang isang dalagang nagbigay ng tunay na liwanag sa aking puso, si Leonor Rivera. Hindi lang siya basta isang kaibigan, siya'y aking kamag-anak. Isang pinsan sa ikalawang antas. Sa unang pagkikita pa lamang namin, nakita ko na sa kanyang mga mata ang isang kakaibang lambing at kabaitan. Subalit dahil sa hindi patas na sistema sa bansa, nagpasya akong lumisan patungong Europa. Kailangan kong lumisan patungong Europa
upang tuparin ang misyon ko para sa ating bayan at naiwan siya rito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang aming pagmamahalan ay naipagpatuloy lamang sa pamamagitan ng mga liham. Bawat sulat ay punong-puno ng pangungulila, pangarap at pag-asa. Ako'y naglakbay patungong Espanya upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral, tangan ng aking mga pangarap at tatikhaing itaguyod ang karapatan ng aking inang bayan. Sa Madrid, marami akong nakilalang mga kababayan na kagaya ko'y naglalakbay upang mag-aral at mangarap para sa ating bayan. Sila'y naging katuwang ko sa mga talakayan tungkol sa kasarinlan at pagbabago. Sa aming bawat pagpupulong, dama ko ang alab ng kanilang puso, mga pusong handang mag-alay ng talino at tapang alang-alang sa inang bayan. Isa sa mga taong pinaka naging malapit sa akin ay si Maximo Viola. Tahimik siya noong una, ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay naroon ang lalim ng kanyang isipan. Noong 1887, matapos ang mahabang panahon ng pagsusumikap at sakripisyo, nailimbag ko ang aking nobelang Noli Me Tangere sa Berlin. Sa pamamagitan nito, nais kong ilantad ang sakit ng lipunan at ang pang-aapi ng mga Kastila sa ating bayan. Si Leonor ang isa sa mga naging inspirasyon ko, ang nagbigay sa akin ng lakas sa mga panahong ako'y nag-iisa sa malayong lugar. Siya ang naging larawan ng dalisay na pag-ibig, kaya sa aking Noli Me Tangere, siya ang nagsilbing huwaran sa karakter ni Maria Clara. Subalit dumating ang pagkakataon na ako'y gipit na gipit sa pananalapi. Tapos ko na noon ang Noli Me Tangere, ngunit wala akong kakayahang ipalimbag ito. Sa aking pag-alaala, si Maximo ang naging sagot sa aking dasal. Walang pag-aatubili niyang inialok ang tulong pinansyal upang maisakatuparan ng aking akda. Dahil sa kanya, ang aking nobela ay naisilang, isang aklat na nagmulat sa mata ng maraming Pilipino sa katotohanan ng pang-aapi at pagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Crispin! Basilio! Anong ginawa niyo sa mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio, anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Bumalik ako sa Pilipinas at itinatag ang La Liga Filipina, isang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino at upang pagalingin ang mga mata ng aking ina. Don Francisco, si Pepe nandito na! Lalimpikan na. Ano pumasok sa kukote ng batang yon? Ama, ina, ate, kuya ako'y nakauwi na. Bakit umuwi ka pa? Alam mo na marami nagtatangka sa iyong buhay! Uminahin ka muna pa siya, no? Ako'y umuwi. Galing Europa upang buksan ang paghihirap ng ating ina. Asa na ating ina? Nadasilid siya, Pepe. Halos hindi na makakita. Labis ang kanyang pag-aalala simula nung malaman niyang pumunta ka ng Espanya.
Pepe, marami ka nang nagawa. Unahin mo muna sa sarili mo. Isipin mo muna ang iyong kaligtasan. Matapos kong pagalingin si Ina, ako'y manunumbalik na rin sa Europa. Ina, ako'y narito. Anak, bakit di kayo nagbalik pa? Hindi ba't nagiinit ang ulo sa'yo ng mga praile? Nais kitang pagalingin, Ina. Maaari mo bang ilapit ang iyong mukha nang ito'y maramdaman ko? Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga Kastila. Ako ay pinatapon sa dapitan. Subalit hindi ako tumigil sa pagtulong. Ako'y nagturo, nagpagamot, at nagpaunlad ng komunidad. Dito ko rin ipinagpatuloy ang hilig ko sa sining. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, ang aking puso ay patuloy na sumisigaw para sa bayan. Ako'y kanilang ibinilanggo. Hindi dahil sa isang kasalanang nagawa, kundi dahil sa aking mga pangarap na mas mataas pa sa mga pader ng kolonyal na kapangyarihan. Sapagkat sa bawat titik na aking isinulat, sa bawat pangungusap na naglalaman ng pag-asa, takot ang kanilang nadama. Ang isang munting dinig ay maging sigaw ng bayan. Sa aking huling gabi, isinulat ko ang aking pinakadakilang pamamaalam, ang mi ultimo adios. Mga linyang nagmula sa puso, puno ng pag-ibig sa bayan at pagtanggap sa aking kapalaran. Bago ako dalhin sa bagong bayan para sa aking kamatayan, iniabot ko ang isang lampara kay Trinidad, ang aking kapatid. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. And one more thing. There's something inside this lamp. Take it. Sa liwanag ng munting lamparang iyon, iniwan ko ang huling piraso ng aking diwa. Isang lihim na mensahe ng pag-asa at pagmamahal para sa aking pamilya at sa inang bayan. Sulat Espanyol. Siguro alam ni Supremo ang nakasulat dito. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa bagong bayan, sa pagkitil nila ng aking buhay, hindi ko ikahihiya ang aking sinapit. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganito ang kinahantungan ng buhay mo? Hindi namin kayang mawala ka! Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Banda! Consumatum is. Fuego!
Siya nga pa, siya nga ulit ulit. Aray ko. Ano pag-usapan natin? Mahirap mag-usap kapag ano. Go. 1, 2, 3, go. Mga kababayan, sa araw na ito, ating papatalan. Saan ako tingin? Mga kapatid, sa araw na ito, patatalsik. 2,000 years later. Go. Sa araw na ito, ating papatalsikin ang mga Espanyol. Ay, umiimis. Ano ni bata? Nasa silid siya, Pepe. Halos hindi na makakita. Labis ang kanyang pag-aalala nung pumunta kang Espanya at hindi. Go. Tingin kayo doon. Tingin kayo doon. Hindi ko mapapayagan ang iyong rehistrasyon, pagkat huli na sa petsa ang iyong pagsusulitin. Ano? Game na. Sabi manggo naman. Game na. 1, 2, 3, go. Ganda na nga. Baga ng pound. Okay na yan. Tapos tak-tak ko din. Tapos zoom sa mga. Nawala ka na yung 6K. Hindi ka mabuon? Dapat alam mo na ang mga wikang yan. Sa liit mong yan, sindiit mo rin ang kaalaman mo. Diyos ko po. O siya. Aray! Aray! Chongo! 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 Pasok. Bigyan niya yung pagpigil si Marvin. Ay, si Marvin yung isa dyan. Wikang Latin! Huwag ka nakalas sa isang buwan din. Rizal, takas na kita. Next week na lang ng next week para wala na magawa.